Kumusta na kayo dyan, Ami? Saan ka banda sa Israel? Medyo dito sa lugar po namin, medyo Mhm. okay naman po kami. Pero itong sa North and South po, Mhm. medyo napakagulo pa rin po as of the moment. Sa Okay, nagiging worse po yung kalagayan. saan kayo sa Israel? Sa Central, sa malapit sa capital o doon Sa sa center Tel po Aviv? kami sa city na malapit po sa Netanya, which is about 10 minutes po from Tel Aviv. Aha. At mga approximately 1 hour po sa border ng Gaza. Alright. Wala naman po kayo nababalitaan diyang presensya ng mga militanteng Hamas. Dito po sa lugar namin, wala naman po. Pero ito Okay. sa North and South po, dito po napakarami. Okay. So, 4 na Yeah. dekada ka na dyan. At I Opo. presume, marami ka na ring mga ordeals o nasaksihan na pag-atake ng mga militant groups, hindi lang ng Hamas, kundi ng iba pa. Oo. Yes po, Paano mo marami na. Opo. Ito ba ang may tuturing Di- mong pinakagrabe na pag-atake ng mga eh, militanteng Hamas? Ito po na marami na po akong dahil matagal na nga po ako dito sa Israel, ito po yung pinakagrabe pong atake ng mga Hamas Bakit dito mo sa nasabi Israel. na pinakagrabe? Dahil para pong may mga atake po dito pero hindi po ganitong kagrabe. Mm. Okay na yung sila'y pumasok dito na nagbabahay-bahay. Oh, Tapos lahat po ng mga bahay bababaril, pinagpapapatay nila. no? Mm-mm. Okay, hindi po nangyari ito since na tumira ako dito sa Israel. Mhm. So ito po yung talagang pinakagrabe at na-trauma lahat ang mga tao dito sa Israel. Yan sa lugar ninyo, wala namang ganong klaseng insidente na nangyari, Dito na po sa lugar pumapasok sa namin, loob ng wala po bahay. naman Opo. klaseng insidente na nangyari. Meron po kahapon ng umaga na nagkaroon ng siren po, pero yung pumatak na malayo po dito sa amin. Pero nagkaroon po ng siren po, kaya pumasok din po kami sa mga shelter Okay. para sa kasiguraduhan ng mga tao dito. Alright. How about yung inyong pagkain dyan, basic needs? Pwede bang accessible ba kayo sa mga groceries? May mga bukas pa bang mga pharmacies, mga opisina dyan? Opo, Normal ba ang operasyon? yes po. Okay naman po dito sa lugar namin, Mhm. kahit po sa Tel Aviv. Bukas po lahat yung mga supermarket at saka po yung mga pharmacy. So, tsaka po yung mga hospital, mga clinic. Bukas po sila lahat. Okay, very Wala good. pong problema dito sa shortage ng pagkain. Pero nakikita ba natin maraming mga sundalo ngayon nagkalat yan sa kalye ng kung saan ka ngayon? Marami po, hindi po dito sa lugar namin, pero napakarami po. Ang marami po dito sa lugar namin as mga naggugwadya po sila, tapos kine-check po nila lahat ang mga sasakyan. Okay, so kung saan po kayo papasok na lugar, meron po tayong mga security. So isa-isa po nilang kine-check yung Okay. mga sasakyan at saka yung mga pasahero. Pwede bang i-picture mo out o kaya i-describe mo kung marami pa rin taong naglalakad sa kalsada, pupunta sa mga malls, normal ang pamumuhay? Tama ba? Diyan sa inyong lugar? Marami rin po, pero sa mall po hindi naman gaano kasi sarado po lahat ang mga tindahan dito, Okay. mga shops, boutique, restaurant, coffee shop, mga sarado po Sarado? sila. Ang bukas lang po, mga supermarket lang, pharmacy lang po. No, For okay. the meantime. Ilang kayo mga Pilipino dyan? Kumusta sila? Ang ating pong, approximately po ang ating caregiver dito sa Israel is about 30,000 Pinoy po. Alright. May isa daw Pilipino ang nasugatan sa pag-atake na binisita mo ospital. Tama ho ba? Kumusta na siya? Okay, meron po ako kahapon, although nabawal po kaming lumabas na mas malayo dito sa lugar namin, pero pinuntahan ko po siya kahapon sa ospital sa Tel Aviv. Nakatira po siya, nagtatrabaho po siya dito po sa Israel, mga 7 years na po siya dito.
Pero doon po siya nagtrabaho sa Kibbutz Be'eri, Kibbutz. which is yung po yung place na pinakamalapit sa Gaza border. Okay, nagtatrabaho po siya doon mga 5 years na po sa kanyang employer. Okay, ano pong trabaho mo dyan, Ami? Tama? Pala, makalimutan ko itanong. Yes, ano po ako dito, yung agency po ng mga caregiver. So hindi ka caregiver? Po. Okay, sige. Paki-describe nga itong paglimita sa pag-alis nyo dyan. Paanong bawal kayo lumabas? Hindi na po exactly na bawal kami lumabas. Pero pag pupunta po kami ng supermarket o pharmacy, pwede po kaming lumabas, pwede po kaming mag-drive. Okay? Hindi gaanong grabe dito sa lugar namin. Pero meron meron pa nga pong meron mga iba na nagtatrabaho pa rin kahit paano, kahit few hours a day. Open po yung opisina nila. Okay. Maraming mga checkpoints, tama ba? Na isinasagawa dyan ng Israeli forces. Lahat po ng lugar na pupuntahan nyo, marami pong checkpoint. So medyo bago kayo makarating sa supermarket, natatagalan po kasi chine-check pa talaga nila. Okay. So, safe kayong lahat ng mga Pilipino dyan sa inyong lugar? At ano na lang ang mensahe mo sa pamilya mong nandirito sa Pilipinas, Ami? Go ahead. Para mensahe ko po sa mga kapatid ko sa pamilya, okay naman po kami dito sa lugar namin. Pero marami po tayong mga kababayan na nasa sa Kibbutz Be'eri, Kibbutz Nirim, Paraza. Yun po ang pinakamalapit sa border ng Gaza. Na sila po ay nasa-trauma. Okay, dahil sa nangyayari. Dahil nga po, first time na nangyari po ito sa Israel. Okay. Kami naman po dito, okay naman po kami dito, wala kaming problema. Although na pag nagsa-siren, siyempre, takbuhan po kami sa shelter. Sa shelter. Ang inaano ko lang po sa mga kababating dyan na pagdasal na lang po natin ang ating mga caregiver dito para po sa kaligtasan ng kanilang mga sarili-sarili. Pero ito pong Go ahead. Ito pong si Joey na dinalaw ko kahapon, medyo po siya na trauma. Umiiyak nga po siya, which is ayaw niyang ipakita. Pero nakikita ko po sa sarili niya na talagang siya medyo talagang depressed na nangyari sa kanya. So ang sabi po sa kanya ng pang 3 operasyon na po ng shoulder niya. Tapos ang sabi, hindi pa raw tapos yung operation. Magkakaroon pa uli ng another operation. So talagang natatrauma siya. So maybe po mga 1 year pa po bago siya makarecover. Magti-therapy pa po siya. So umiiyak po siya sa akin kahapon na sinabi niya na hindi ko alam kung gaano ko katagal dito. Nagpunta ako dito para magtrabaho, para ano ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, napakaswerte mo pa rin, ganyan lang ang nangyari sa'yo. Yung iba, nawala yung buong pamilya nila, mga anak, mga magulang. So sabi ko sa kanya, tinutulungan ka ng gobyerno ng Israel, okay, financially. Tinutulungan po siya ng gobyerno. Sige, parating din natin yan mamaya sa OWA. Po yung ating embassy na tumutulong din po sila sa mga OFW dito sa Israel. Alam ba ng pamilya ni Joey ang kanyang sitwasyon dyan sa Israel? Alam po ng pamilya, araw-araw po tumatawag sila. Okay. Alam po nila. Nasa alert level 3 status ng Gaza at nagkakaroon ng voluntary repatriation doon. Ito sa Palestine na ito Po. And Egypt, Egypt naman sa Israel ay meron din tayong request, no? Around, ilan ba ito? 220, no? Na 19 caregivers sila, 220 OFWs na nais na ring umuwi sa Pilipinas. Ikaw ba dyan? Wala kang balak na umuwi muna sa Pilipinas kapag meron na may go signal na for repatriation? Magpapadala tayo ng aeroplano dyan ng Armed Forces of the Philippines kung sakasakali, Emmy? Wala po pong balak. Wala. Sanay ka na. Kasi nandito po yung mga anak ko. Andyan na. Which is nasa army din po. So,
Nasa Army. Hindi Asawa po nyo ba'y Pilipino din? Hindi po, Israeli po. Meron po Israeli. akong 3 anak dito, which is yung pong bunso kong anak is actually po nasa Japan siya ngayon, pinadala ng Okay. kanilang kumpanya, pero pinapauwi na po sila para po mag-volunteer sa Ganun dyan, no? So, pinapauwi so, para... hindi po ako talaga makakauwi. Okay. So, wala kang magagawa dyan kung ipatatawag sila ng pamahalaan na depensahan ang Wala po silang Israel. magagawa. Oo. Yan, compulsory po. Compulsory yan eh. Alright, sige, ingat kayo dyan, ha, Ami.